Ang kwento ay nagaganap sa gitna ng dilim ng isang lungsod na nilamon ng krimen, kung saan si Max Pine, isang detective na iginagalang dahil sa kanyang husay sa paglutas ng imposibleng kaso, ay may dalang sakit na hindi nawawala. Sa likod ng presinto, nakatago sa likod ng kanyang kasikatan, siya ay isang taong wasak na, habang buhay ng tinataka ng malupit na pagkawalan ng kanyang asawa at anak. Ang pagluluksa ay naging gatong ng isang tahimik na galit, isang bagay na hindi kayang ibaon ni Max Pine. Sawang-sawa na siya sa kawalang kibu at sa kakulangan ng kasagutan, kaya't nagpa siya si Max na kumilos mag-isa. Walang kasama, walang planong detalyado, siya lamang, ang kanyang relo sa pulso, at isang di mapigil ang pagnanasa na hanapin ang kumuha ng lahat sa kanya. Gabi-gabi, lumulubog siya sa pinakamaruruming sulok ng lungsod, hinahamon ang sinumang magtangkang humadlang sa kanyang daraanan. Kapag nahuhulog ang mga kriminal sa kanyang bitag, sila ay pinapawalang bisa ng may matinding kalupitan. Pagkatapos, laging pareho ang ritual. Inilalabas ni Max mula sa bulsa ang isang lumang litrato ng kanyang asawa, at sa tinig na mabigat ng paghihirap, itinatanong kung kilala ba nila siya. Ang mga sagot ay laging hangkag. Lasing sa ipinagbabawal na gamot, wala silang maalala. Habang si Max ay mas lumulubog sa kanyang personal na paghahanap, isang bagong banta ang kumakalat sa mga lansangan, isang misteryosong ipinagbabawal na sangkap na nagdudulot sa mga gumagamit nito ng nakapangangilabot na bisyon at mga ilusyon mula sa ibang mundo. Sa isang interogasyon, isa sa mga lulong na nasa malinaw na deliryo ang nawala ng kontrol at nauwi sa pagkakasagasaan ng tren. Sa kanyang walang humpay na paghahanap ng mga bakas, nagtungo siya sa isang club na kilalang pugad ng bentahan. Doon niya nakatagpo ang isang dating kakilala na kakaunti lamang ang nalalaman, ngunit ipinakilala siya kay Natasha. Isang babaeng may nakabibighaning presensya, matindi ang tingin, at kilos na puno ng panganib. Panatilihing maingat si Max, ngunit may isang bagay na hindi nakaligtas sa kanyang mata, isang tato sa kamay ng babae, isang imaheng muling bumuhay ng hindi kanais-nais na alaala sa kanyang isipan. Bago pa niya ito masiyasat, dumating si Mona, kapatid ni Natasha, na may matatag na tindig. Walang masyadong usapan, agad niyang inalis si Natasha, na nag-iwan kay Max na naguguluhan. Gayunpaman, nanatili siyang nakatutok. Alam niyang ang lugar na iyon ay hindi lamang basta club, isa ito sa mga sentro ng sangkap na nagpapakain sa mga impyernong ilusyon ng mga gumagamit. Buo ang kanyang loob, inusisa ni Max ang bawat madilim na sulok ng lugar, kumbinsido na ang mga kasagutang hinahanap niya ay nakatago sa pagitan ng mga anino at mga taong naliligaw. At doon niya nakasalubong si Jackie Lupino, isang tauhang naglalabas ng matinding banta. Sa kanyang balat, ang parehong tato ng mga pakpak na nakita niya kay Natasha at sa ibang gumagamit. Bago pa niya magdugtong-dugtong ang lahat ng piraso, muling nagpakita si Natasha, tinatangkang lapitan ang ating pangunahing tauhan. Ngunit si Max, natigilan sa pagitan ng pagluluksa at pagkahumaling, ay itinaboy siya. Tahimik na lumayo si Natasha, puno ng sama ng loob, habang ang sangkap ay unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Kinabukasan, dumating ang huling dagok. Natagpuang patay si Natasha. Tinawag ng pulisya si Max sa lugar ng krimen at agad na bumigat ang sitwasyon. Siya ang huling taong nakitang kasama ni Natasha. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga hinala. Mula sa malayo, si Jack Lupino ay tahimik na nagmamasid mula sa bubungan, malamig at hindi natitinag. Maya-maya, hinarap siya ni Alex, ang kanyang kasosyo at tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Mabigat ang tono ng kanilang usapan. Mga tanong na hindi maginhawa ang lumabas tungkol sa kaugnayan niya kay Natasha, na unti-unting sumisira sa anumang bakas ng pagkakaibigan. Ngunit matatag si Max, itinanggi niya. Wala siyang anumang kinalaman sa pagkamatay nito. Nandoon lamang siya sa club, sinusundan ng mga bakas na maaaring magdala sa kanya sa mga pumatay sa kanyang asawa. Dumating ang balita ng pagkamatay ni Natasha sa tainga ni Mona. Ang sakit ay humalo sa galit at nawala ang loika. Para sa kanya, si Max ang may kasalanan. Siya ang huling nakakita kay Natasha na buhay. Samantala, mas pinasok ni Alex ang investigasyon. Sinuri niya ang mga tala ni Natasha at nagsimulang makita ang isang madilim na ugnayan na nagdudugtong sa kanyang kamatayan at sa kaso ng asawa ni Max. Hindi halata ang mga koneksyon, ngunit nandoon, tinahinang marumi at halos hindi namamalayan. Dahil sa tiwala ng pagkakaibigan, nagtakda si Alex ng pagkikita sa bahay ni Max upang pag-usapan ang kanyang mga natuklasan. Ngunit huli na si Max nang dumating. Bukas ng todo ang pinto. Sa loob, magulo ang lahat, nagkalat ang mga papel sa sahig, at naroon ang bangkay ni Alex. Gulantang, halos hindi pa nakakabawi si Max nang bigla siyang atakihin. Sinubukan niyang gumanti ng putok, ngunit walang silbi. Nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Max sa ospital.
Sa kanyang tabi, ang mabigat na titig ni Hansley, ang kanyang nakatataas. May dala siyang balita, si Max ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagkamatay ni Alex at mayroon ng mga kasong inihahanda laban sa kanya. Sa halos ama-amang tindig, sinabi ni Hansley na naniniwala siyang inosente si Max, ngunit iminungkahi rin niya na talikuran na nito ang nakaraan, lalo na ang may kaugnayan sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, dinala siya ni Hansley sa isang pribadong ahensya ng seguridad. Doon, sinalubong siya ni Nicole, pinuno ng organisasyon, nagpaabot ng pakikiramay at nagbalita na lumikha sila ng scholarship sa pangalan ng asawa ni Max bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Sa libing ni Alex, sumiklab ang tensyon. Ang balo, nilamon ng pighati, ay hayagang inakusahan si Max bilang responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa at mariing hiningi na umalis siya kaagad. Walang ibang pagpipilian, lumayo si Max. Sa labas, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dinakip siya ni Jim Rivera, isang pulis na walang awa, na hinarap siya tungkol sa pagkamatay ni Natasha at Alex. Tahasang sinabi nitong si Max ang huling nakasama ng dalawa bago sila mamatay. Nanatiling tahimik si Max. Alam niyang hindi siya may iligtas ng mga salita. Katotohanan lamang ang makapagliligtas sa kanya. At upang matagpuan ito, nagpasya siyang kumilos ng matindi sa paraang alam lamang niya. Pinasok niya ang opisina ni Alex sa presinto, hinahalungkat ang lahat para makahanap ng anumang makakapagturo sa mga tunay na may sala. Doon niya natagpuan ang isang file na nagbubunyag ng ugnayan ni Natasha, Alex, at isang gangster na sangkot sa distribusyon ng ipinagbabawal na substansya na sumisira sa lungsod. Habang naghahanda siyang umalis, biglang sumulpot si Mona. Armado, at ang mga mata ay puno ng galit, hinarang siya. Hiningi nito ang paliwanag sa pagkamatay ni Natasha. Huminga ng malalim si Max at sinubukang kumbensihin siya na hindi siya ang may sala, at hiniling na tulungan siya nitong hanapin ang mga tunay na responsable. Sandali itong nag-alinlangan. Malinaw ang kawalan ng tiwala, ngunit nanag ang uhaw sa paghihiganti. Pumayag si Mona, ngunit may kondisyon, na hindi niya patatawarin ang anumang pagtataksil. Magkasama nilang sinuyod ang isa sa mga gusaling pagmamayari ng gangster, iniikot ang mga madidilim na pasilyo at mga silid na puno ng pagkabulok. Hindi nila alam, mula sa mga anino ay lihim na nagmamasid si Jack Lupino, matiisin, nakamamatay, parang mabangis na hayop na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Sa loob ng lumang gusali, natagpuan ni Max at Mona ang isa sa mga tagapamahagi ng substansya, o ang natira sa kanya. Ang tao, nilamon ng mga ilusyon, ay ganap ng ligaw, nanginginig ang katawan. Sa biglaang sindek, tumalon siya sa bintana, kumbinsidong may isang nilalang na hindi nakikita ang humihila sa kanya. Mabilis ang pagbagsak, malupit ang wakas. Maingat na pinanood ni Max ang bangkay. Sa kamay ng patay, ang pamilyar na marka, ang tato ng mga pakpak, ang parehong simbolo na nakita na niya ng maraming beses. Si Mona, na mabigat ang tingin, agad na kinilala ang simbolo. Alam niya kung saan sila dapat maghanap ng sagot. Sinundan nila ang landas hanggang sa isang maliit na tattoo shop. Ibinunyag ng tattoo artist ang kanyang nalalaman. Ipinaliwanag niya na bagaman ang mga pakpak ay tradisyonal na simbolo ng proteksyon, sa kasong ito ay kabaligtaran ang ibig sabihin. Kumakatawan ang mga pakpak sa pagsunod, pag-aari sa isang bagay na mas malaki at mas madilim. Isa itong tahimik na lagda na may makapangyarihang tao na nagmamasid at kumokontrol. Kumpirmado na si Lupino ang unang nagmarka ng kanyang balat gamit ang mga pakpak na iyon. Siya ang nagdala ng mga substansya sa lungsod at lumikha ng isang kulto na nagkukubli bilang gang, kung saan ang tato ay isang sapilitang ritual. Habang sinusubukan ni Max at Mona na pagsamahin ang mga piraso, patuloy na nagpapakalat ng kaguluhan si Lupino, nagsusulong ng mga kamatayang grotesko sa ilalim ng epekto ng substansya, na walang iniiwang bakas na maaaring sundan. Sa kakaunting oras at napakaraming kaaway, naghiwalay sina Max at Mona. Umalis si Mona upang imbestigahan ang base ni Lupino, kung saan nakatanggap siya ng malamig at tuwirang babala, kung saan dumadaan si Max Payne, tanging pagkawasak ang naiiwan. Samantala, nagpasya si Max na halughugin ang bodega ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Sa mga gamit nito, isang bagay ang nagpahinto sa kanya, ang logo ng kumpanya, ang parehong simbolo ng mga pakpak na nakita niyang nakatatak sa mga patay. Ang koneksyon ay bigla at nakagugulantang. Hindi yun aksidente. Ang kumpanya ay hindi lang kasangkot, kundi ito mismo ang puso ng sabuatan. Binalot ng malamig na galit, nilusob ni Max ang opisina ni Hansley. Walang paligoy-ligoy, humingi siya ng kasagutan. Si Hansley, hati sa takot at pagkatalo, ay binanggit ang pangalan ni Jason. Ang hinala ay naging katiyakan.
Sa desperasyon, nagtungo si Hansley kay Jim Brewer at nagsalaysay ng baluktot na kwento, na si Max ay nabaliw matapos matagpo ang pinaslang ang kanyang pamilya, at mula noon ay nilamon ng paghihiganti. Isang babala, kung hindi siya mapipigilan, mas marami pang dugo ang dadanak. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nagtagpo sina Jason at Nicole, handang ituloy ang plano ng walang iniwang bakas. Inabot ni Nicole sa kanya ang isang confidential na file, at doon lumabas ang buong katotohanan. Ipinakita ng dokumento na si Lupino ay isang dating sundalo ng espesyal na puwersa na naging isang halimaw na wala ng kontrol. Ang substansyang sumisira ng buhay ay nilikha ng kumpanya ni Nicole. Siya mismo ang may pananagutan sa pamamahagi nito sa mga kriminal, lumilikha ng isang hukbo ng mga adik na mabagsik at nakamamatay. Habang nagpapatuloy ang lahat, narating ni Max si Jason at sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-atubili. Suntok matapos ang suntok, pinilit niyang umamin si Jason. Doon nalaman ni Max na ang kanyang asawa ay bahagi ng isang ultralihim na proyekto upang lumikha ng isang serum na magpapalakas sa mga sundalo. Ngunit lumabas ito sa kontrol. Ang mga test subject ay nakaranas ng mararahas na guni-guni at naging halimaw na wala ng pagkatao. Isang malaking pagkabigo, at ang asawa ni Max ay may dala ring bahagi ng painang iyon. Bagaman nahihilo sa mga revelasyon, tinangka ni Max na dalhin si Jason sa pulisya upang ipagtapat ang lahat. Ngunit naging malupit ang kapalaran. Bago pa niya magawa, sumugod ang isang unit ng espesyal na puwersa na ipinadala ni Hansley. Walang alinlangan, pinaslang nila si Jason sa harap mismo ni Max. Walang salita, walang paliwanag, isang malinaw na mensahe, walang matitirang testigo. Sugatan, tumakas si Max sa mga eskinita ng lungsod, ngunit nasabat siya ni Jim Brewer, na tahasang inakusahan siyang pumatay kay Natasha. Sa gitna ng mga sirena at pagsalakay ng pulisya, nakatakas siya ng kakaunti. Makalipas, nagtagpo silang muli ni Mona. Walang pagtatago, inamin ni Max ang lahat, ang pagkakasangkot ni Lupino at Hansley. Sa mga dokumentong ninakaw nila, natuklasan nila ang isang nakakawasak na video, mga larawang nagpapakita kay Lupino na namumuno sa mga lihim na operasyon, na parang isang general ng isang hukbong hindi nakikita. Nagpasya si Max. Wala nang duda, kailangang mapigilan si Lupino. Alam niya kung saan ito matatagpuan, sa Ragnarok, isang bar na hindi inaapakan ng batas. Sinubukan siyang balaan ni Mona, isang patibong iyon. May kriminal sa bawat sulok. Ngunit hindi nag-atubili si Max. Para sa kanya, wala nang balikan. Pagdating niya roon, agad na nagdulot ng kaguluhan si Max, binuwag ang mga gwardya na humaharang sa kanya na parang isang puwersa ng kalikasan. Sa loob ng club, natagpuan niya ang pabrika ng mga bangungot, ang laboratoryong gumagawa ng substansya. Mas maraming kalaban, mas maraming karahasan. Walang bahid ng takot si Max. Doon sumulpot si Lupino, binago ng isang bagong dosis ng serum na eksperimental. Siya ay hindi matatag, hindi mahulaan, isang baluktot na anino ng isang tao. Si Max, pagod at sugatan, ay tila nasa bingit ng katapusan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hansley, na nagkukunwaring handang tumulong. Upang makatakas, tumalon si Max sa nagyayelong tubig ng ilog. Tinugis ng mga bala, ngunit nakaligtas siya at narating ang pampang. Walang ibang pagpipilian, ininom niya ang serum na kanyang nakuha mula sa pabrika. Dumating agad ang mga bisyon, mga demonyo, mga alaala, mga bangungot na buhay. Samantala, natipon ng pulisya ang sapat na ebidensya at tinawag ang FBI, inilalantad ang pagkakasangkot ni Hansley. Nang makita niyang siya'y naliligid, tinangka niyang tumakas, ngunit nananatiling nakatayo si Max. Nang dumating ang mga ahente, bumalik si Max mula sa anino, parang mabangis na hayop, nagpapaputok at nilalaglag ang bawat humahadlang. Ang kanyang katawan ay halos bumigay, ngunit ang alaala ng kanyang asawa ang nagpanatili sa kanya. Sa gitna ng labanan, nang tila wala ng pag-asa, dumating si Mona at iniligtas siya sa huling sandali. Matapos siyang tulungan, hiniling ni Mona na habulin ni Max si Hansley habang siya naman ang haharap sa iba. Si Nicole, ginaaysang ng natitirang konsensya, tumangging tumakas kasama si Hansley at piniling harapin ito. Si Mona, nakikipaglaban mula sa kabilang panig, ay pumihil sa pagtakas ng mga tauhan. Ngunit sa desperasyon, pinasabog ng kanang kamay ni Hansley ang isang bomba. Winawasak ng pagsabog ang lahat. Naabot ni Max ang terasa. Si Hansley, na corner, ay bumaril at tinamaan ang kanyang binti, ngunit pinigil ng serum sa kanyang mga ugat ang anumang sakit. Nang maubusan ng bala, naging marupok si Hansley. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, walang pag-aatubiling pinaputukan ni Max at tinapos siya. Pinalibutan ng FBI ang lugar.
Si Max, nasa ilalim pa ng epekto ng substansya, ay naramdaman ang kamatayan na papalapit. Sa pagitan ng malalabong bisyon, nakita niya ang kanyang asawang si Serena, nagsasabi, hindi pa tapos ang oras. Max, manatili kang buhay. At sa ganoong paraan, sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, binura ng dugo at sakit, nagtapos ang kwento ni Max Payne sa isang mapait at bukas na wakas. Ang moral ng kwento ay ipinapakita na ang Max Payne ay isang pagsisid sa bangungot ng pagluluksa at sa pagkasira na dulot ng paghihiganti sa kaluluwa. Ipinapakita nito kung paanong ang paghahanap ng hustisya ay madaling maging isang personal na digmaan na walang panalo, kung saan ang linya sa pagitan ng bayani at kontrabida ay nabubura. Sa huli, ang pinakamalaking kaaway ni Max ay hindi ang mga kriminal, kundi ang kanyang sarili.